Magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Lunas. Isang oras na talakayan tungkol sa ating kalusugan. Kasama po ninyo Cheska San Diego Bobadilla. At hindi lang pangangalaga sa kalusugan natin ang ating pag-uusapan, kundi pangangalaga din sa ating mga alaga o yung mga pets po natin. Yan ang ating pag-uusapan kasama ang isang medical doctor. Kasama natin mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center, si Dr. Nicole Lourdes de la Cruz. Doc, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Ma'am Cheska. Magandang gabi sa lahat na nakikinig sa DZRH. And thank you for the invitation, Ma'am Cheska. Opo. You are always welcome, Doc. At salamat dahil napaka-busy ng schedule mo. Pero nagbibigay daan si Doc Nicole para sa ating mga paalala, dun sa ating mga kababayan na ingatan ng kalusugan at kalusugan ng mga alaga natin, Doc. True. Kasi ngayon, kung nakapansin mo, Ma'am Cheska, parang ang daming naging mga pet owners. Siguro parang naging source din ito ng kanilang tanggal stress, pagbibigyan ng saya. Kaya nga lang, with pet ownership also comes, yun na nga, yung mga risks natin for lahat na nga ng mga pwedeng mga sakit dala ng isang sakit na rabies. Ang napansin ko kasi kahit sa amin sa ospital, mas tumaas pa yung cases namin ng animal bite. Oh, okay. Kasi siguro, Doc, ayun nga, nagbilihan ng mga alaga, di ba? Ang iba daw kabilib ako dahil may alaga naman kaming aso, pero hindi siya yung nasa loob talaga ng bahay na nakikihalubilo sa Yes. family members. Pero meron talaga, Doc, na yun nga, kasama na nila sa bed, kasama nila sa mall, may stroller pa, Doc, ha? Yes. Kasi part din po yan ng ating safe and responsible pet ownership, no? So it's actually a mutual thing, no? In the same way dogs give us joy, we too must take care of our pets and dogs and cats because they also give us joy. So parang it's a mutual thing, no? So may mga responsibilities na kailangan ginagawa natin for them at para makuha natin ang kanilang optimize sa ating dog and cat relationships. Oo, at hindi lang siguro dogs and cats, may mga pets din, Doc, na siguro isama na natin, may mga nag-aalaga ng ibon, yung mga mas less harmful naman itong mga ito, no? Nag-aalaga ng ibon, nag-aalaga ng isda, Doc, di ba? Yes. Ang lang kasi ngayon, ma'am, mas meron kasi mas interaction kapag ang nakuha mo ay dog and cat, no? Kasi parang they're warm eh. So when they hug you, they lick you, 'di ba ganyan, no? When you pet them, all these are forms of love. Eh 'di ba ngayon, Ma'am Cheska, kasi para lang masabi ko lang po yung ating datos. Ngayon kasi 59,000 deaths per year worldwide ang dala ng rabies. And sayang naman, ang rabies ay preventable disease kung may bakuna. Teka, may mga nag-aalaga pa pala ng mga rabbit, hamster, at saka yung mga guinea pig. Kasi di ba sa pet shop, kasi wala nga tayong magawa nung panahon ng pandemic, kaya lahat binili natin. Niregalo natin lahat, di ba, Doc? Oo. At saka, Doc, yung sa mga mag-boyfriend-girlfriend, minsan yan ang regalo, puppy, di ba? Kitten, naaalagaan nila parang baby nila. Parang ganun, Doc, ano? Ang problema lang, ang puppy, because puppy nga siya, most likely wala pa yung bakuna. Kaya yun ang nakakatakot talaga. Oo. So, yan kung may mga tanong kayo, i-message lamang po kami sa aming Facebook page o yung sa akin na lamang po, Cheska San Diego Bobadilla. Pag pinag-uusapan natin itong mga kagat-kagat din ng mga alaga po nating pets at paano tayo mas magiging responsible pet owners at paano din natin maiingatan yung mga sarili natin na hindi tayo makakuha ng problema. Dapat joy lang ang, di ba, ang dinudulot, joy and happiness ang dinudulot sa atin ng ating mga pets. Oo. Pero unahin ko na, Doc, marami kasi sa mga magulang ang ayaw sana, di ba, magkaroon ng mga alaga o mga pets yung kanilang mga anak dahil iniisip baka magkasakit ka lang dyan, kalmutin ka, or number one na naiisip ko, Doc, no, baka magkaroon ng hika ang bata. Yes. True yan, no? Dahil sa kanilang mga fur. Pero again, no, we're putting now some importance on the factor of mental health, and it has been found out that in studies, no, the joy that people get, no, from animals, the care for animals is
optimize again with them around, no, meron kang pangtanggal ng stress, ibang source ng joy, ibang outlet, no, even yung pag mere act of cleaning your pets, there, yung parang aso ka, di ba, nag-bark na siya, no? Ayun na. Malaking aso yun. So talagang, alam mo yun, the mere act of taking care of them is another way to make your mental health, alam mo yun, mas maganda kasi with all these good factors coming in, good vibes, no? Iba kasi talaga ang love from animals. Sabi nga, it's unconditional and absolute blind loyalty. Oo. Yung isang relative namin, Doc, na umuwi for good dito sa Pilipinas galing ng US, syempre retired na siya, wala na siyang ibang, hindi na siya nagtatrabaho, walang ibang inaasikaso. Aliw na aliw daw siya doon sa 2 anak ng kanyang kambing kasi maliliit, Doc, no? Busy daw siya everyday, taking so much of her time, yung pag-aalaga sa mga ito kasi yung nanay yata parang hindi na nakakapagpadede doon sa 2 kambing na baby. Nagka-baby siya. Meron siyang maliit na botelya, Dok. Parang baby talagang mayat-maya niyang pinapadede. So sabi niya, busy ako. And that's actually talagang being a true for mother kasi talagang kung alam ko kung kambing yan, no? Parang every 4 hours ang feeding yan and that means around the clock yan hanggang gabi gigising ka rin, babangon ka para pakainin siya. Ganun talaga siya. Ma'am Cheska, alam niyo po ba, yun ang problema din po kasi yung mga bata din ngayon, di ba nga, may alaga sa bahay, na part ng family, minsan, no, napapalala kasi ang playtime. Kasi may mga what we call the play bites, no? Yung mga play bites of our pets, that's a factor that needs to be considered, no? Ano ka lang, Ma'am Cheska, parang ngayon din ho pa sa ating mga datos, 40% ng animal bites ay nasa mga bata. 40% po that patient seen are all in children less than 15. Kasi ito yung mga yumayakap, di ba? Yung malaking aso, yumayak, akala pet mo na siya. Tapos sabay, hayayakapin mo. Siyempre yung mga aso na mo, parang sa kanya, ang pagyakap kasi ay hindi yun endearment sa kanila eh. Sabi nga ng mga dog experts, we think, no, hugging our dogs is, they're also enjoying that act, no, when we hug them. But actually, when you hug a dog, minsan it's nakakatakot for them, nakaka-threaten kasi parang hinahawakan mo, you're holding them back, no, hindi sila makagalaw. So they might interpret that as a form of assault or a threat. Kaya minsan we have to really educate our kids, no, our young family members na ang pag-aalaga ng aso ay hindi pareho ng pag-aalaga ng kapatid, no? Kasi gano'n na kasi. So, pinanggigilan mo pa, di ba? Tapos yung pagka-playtime pa, no? May hawak na bola, akala mo playtime, parang tao lang, hindi no? They can snap. And ito yung mga times that we have to really tell our kids na may tamang way kung paano makapaglaro sa mga alaga. May tamang way din kung paano mo siya pwedeng ikatabi sa kama, no? Hindi pwedeng yung mukha same height na mukha, no? My gosh, no? Face-to-face kayo. Snap yan. Grabe, nakakatakot din yan. Okay. Sige, sa ating pagbabalik, pag-usapan niya natin, kanina na-mention ni Doc, baka yan binili nyo o binigay sa inyo ay hindi pa nabakunahan or kahit anak pa man yan ng inyong mga existing na naalagang aso o pusa, baka wala pang bakuna, anong pwedeng mangyari kung nakalimot ka, nakagat ka, walang bakuna? At risk ka ba sa rabies or kung ano man ang dapat nating ipangamba? Pag-uusapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang programang Lunas. Kasama natin si Dr. Nicole De La Cruz at pinag-uusapan natin itong animal bite at saka yung pagiging responsable nating mga pet owners. Babalik tayo sa programang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. Na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulog. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.
forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan. Kapag ba walang bakuna ang mga papi na binigay sa iyo o kaya yung mga kuting, Dok, na binigay sa iyo, iyon ba ay delikado talaga, Dok? Yes, Ma'am Cheska, no. Ganito po kasi yun, no. Ang ano po kasi, ang ating mga pets, no. Ako kasi I'm a dog lover talaga. So, ang sa akin talaga, during the time that I was taking care of yung litter po ng aking mommy dog, no? Kasi ganoon din po, no? Hindi marunong mag-alaga ng anak. So, ang naging nanay ako din, no? So, 4 hours mabangon ako. Ang problema, di ba? These dogs are not yet vaccinated. So, ang sabi ng vet, 3 months kasi po bago mo siya pwedeng pabakunahan. So, any kind of bite, scratch, no? Licking on an open wound. Let's say, meron kang mga kati-kati sa paa, no? Meron kang, let's say, eczema na medyo nabibleed. Yung parang open, no? Raw ang iyong allergy at nadilaan ng isang aso na hindi pa nababakunahan, that is already considered a must for you to receive vaccination. Pero in totality, ma'am, para sa akin, just to be safe, no? Why take chances, no? So, ang para sa akin, even if you are told, no, yung nakakagat ng iyong pamilya, sinabihan ka, may bakuna ang aso ko. Pero there's no proof actually for actual vaccination card ng aso nyo, then don't take risk. By all means, that very day that you get bitten by your pet or any animal, that is, you have to go to the nearest animal bite and treatment center because you cannot take risks. Sabi natin, you only have about 4 to 10 days bago maging full-blown ng isang rabies disease. Kaya you don't want that to happen. You want to be able to intervene, no? Kailangan maaga pa lang magawa ng paraan. So pag nadilaan ang sugat mo, nakagat ka, na-scratch ka, you need to go and visit the nearest animal bite and treatment center. So, yung tamang bakuna ang maibigay sa inyo. Meron kasi po tayong mga different categories, ma'am, no? Depende, no? May mga hindi nangangailangan ng mga advanced, no? Meron kasi tayong bakuna lang at meron po yung nangangailangan ng immunoglobulin. So, these are the categories na from less risk to more risk, meron siyang iba-iba siyang management. Kaya you need to go to the hospital. Kasi pag hindi, parang sayang naman kasi sabi nga natin, preventable siya. Oo. So, don't take any chances, no? Don't assume that your dog, or that dog, or that animal is really vaccinated. So, para sa akin, to play it safe, any kind of scratch, bite, no? Kagat, have it evaluated. Okay. Sabi mo, Doc, depende case-to-case basis yung yung treatment na ibibigay. Depende ba yan sa laki, lalim, at nung sugat? Kung gaano kagrabe yung sugat? Kasi yung iba, Doc, nakalmot lang. Doc, hindi naman bumaon yung ngipin. Or yung iba talagang, Doc, talagang dugo ng dugo. Very good po yung ating pong topic, ang ating question, Ma'am Cheska. So, meron tayong 3 kasing category. Category 1, 2, and 3. Sa category 1, nadilaan lang. Nyari, alam mo, nabalitaan mo na yung aso ng iyong kapitbahay ay merong marites na parang mukhang may rabies. Meron, no? Tapos nadilaan ka. Pero yung skin mo naman ay walang sugat. Kumbaga intact, no? Intact. Nadilaan lang.
So that means that is category 1. O kaya, Dok, o kaya nakalmot nung pusa na Ayan. parang, Dok, hindi naman daw nagdugo, parang Okay. nagalusan lang, Dok. Ayun. Kapag hindi naman nagdugo, pero, 'di ba? Na-scratch nga, no? So na-break mo ang intact skin. 'Di ba? Na-scratch nga no? Walang bleeding, that is considered already category 2. That requires already vaccination, anti-vaccination for rabies. Okay. Ngayon po, kapag naman, kunwari, let's say, category 2 na nga, no? Okay, na-scratch, tapos medyo malalim. Dahil nung na-scratch ka, nakagat ka pa kasi nanggigil sa'yo yung pusa. No? Talagang tuwang-tuwa sa paa mo. So, dumugo. That becomes category 3. So, ang ano lang kasi, ma'am, ang mga tao kasi takot sila sa mga injection. Kaya ayaw nila lang magpapatingin. Pero para sa akin, yung kaunti po bang sakit na yon, no, na maranasan mo sa pagbabakuna ng injection ay talaga kung malaki ang mabibigay na benefit sa'yo kasi wala ka ng risk for rabies. And that is the pinakamasakit kasi na parang ang isang tao namatay sa isang sakit na po pwede naman palang maiwasan. Nangyari. Yes, maiwasan. Oo. Yun. Sa halimbawa, Doc, kasi ang sabi nila kapag ka nakagat ka or nakalmot ka ng isang aso man yan o pusa na may rabies, i-observe muna yung pet na nakakagat. At saka i-observe din yung nakagat. Sabi mo, 4 to 10 days, ano pwede mangyari sa duration na yun, Doc? Okay. Sa isang tao pong nakagat ng isang rabid dog, in about 4 to 10 days, you will see the symptoms of rabies. And normally, ano ba yung mga symptoms na ito? Normally po, yung takot po sa ilaw, takot sa tubig, at takot sila sa hangin. Oh, wow. Oo. Talagang, tapos, pag tinignan mo yung taong ito na may rabies, talagang andun yung classic sign ng foaming. Foaming ang laway. So, mapaaso, mapatao, you can observe that sa isang rabies. Okay. Or person with rabies. Okay, Kaya talagang, and you don't want that. No? Pero ang sabi natin po, for dogs naman po, no, meron tayong 14 days naman po na observation period. Pero ang by studies ho, ang sabi nila, lalabas talaga ang signs of rabies kung ang isang animal ay rabid in 4 to 10 days. Oh, okay. Alin ang mauuna o sino ang mauuna magpakita ng signs? Yung nakagat o yung nangagat na aso or pusa? Nako, Ma'am Cheska, I think it's about the same time. Kasi, normally kasi, yung syempre, yung source po, yung aso mo, unang kaunti yan, no? Normally, yung nga yung maglamat, parang sa mga kalye. Pero, ano ba yung mga signs ng rabid dog, no? Oo. Syempre, foaming, tapos, alam mo yun, takot sa ilaw, tubig, at hangin, nakatago yan sa corner. Normally, dapat hindi ka taga lumalapit sa isang animal na nakatago Tapos, nandyan po yung tail, nakababa, nakapasok sa ilalim ng kanilang binti, nakafold under yung kanilang dila. Normally, tapos, nakatayo yan nakaangat yung kanilang buntot. Sana, or nagwawag, di ba? Nagwawag sana. Pero pag talaga nakababa yung tail, alam mo kagad na takot siya, or hindi siya komportable. So, do not take any chances. Okay. Within 4 to 10 days, pero halimbawa, syempre napakapraning, lalo na ang mga magulang, Doc, no? Within 4 to 10 days na walang nangyari sa aso, pero walang bakuna, wala ring manifestation doon sa nakagat. Will it mean na okay na? Ako, Ma'am Cheska, I will not assume that talaga. To just make sure that every mother, every parent, or every guardian would know that any kind of animal bite requires some degree of assessment medically. There are animals po na mayroong rabies, no? Or mayroong possibility of rabies, mga dogs, cats, no? Rabbits, ganyan, no? Yun, yung kambing. Meron din. Yun, no? So, talagang ano siya, no? It's do not assume that this is a non-rabid animal. Yung mga kagat ng daga, yan ang common, di ba? Mga daga, okay lang yan, no? Pero kasi ang kagat ng daga ay madugo. Kasi normally, ano yan, ang kanilang teeth, no, are really big. Sharp.
big and sharp and they bite deep. So kahit na daga lang yan, no, and then they're normally not rabid, you still need to bring that sugat sa doktor kasi i-assess yan, no, kailangan kang i-start sa mga antibiotic, na baka kailangan i-suture pa yan, baka ganun kalaki yung kagalat ng daga. Depende. So ngayon, any kind of animal bite, have it evaluated. Because madami kasing pwedeng problema, hindi lang bite, pwedeng magkaroon ng isang response na allergic. Pwede magkaroon ng bleeding, pwede magkaroon ng infection. So, yung mga those things. Kaya dapat, wag i-assume na okay lang siya, no? Wag tayo maging Rambo, no? Rambo. na lahat okay lang, di ba? Kasi, syempre, we cannot take any chances. Oo. Sa ating pagbabalik, very important kasi yung sinabi ni Doc, baka maging kampante na nakagat, okay lang, may ano naman yun napa-vaccine na naman namin yung aso. Baka gano'n naman ang thinking. Or sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin, ano yung mga first aid? Okay lang bang hugasan? Dapat bang paduguin? Dapat bang lagyan ng alcohol, band-aid? Or kung ano-ano man, pag-uusapan natin yan. Babalik tayo sa programang Lunas matapos lamang ang ilang paalala. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo sa ating talakayan na tungkol sa mga kagat ng pets sa atin, lalo na kung mga aso, pusa, sabi nga ni Doc, minsan may mga daga, no? Kasama yata dyan yung mga bunny, mga rabbit, mga hamster, guinea pig, at name it. Yan yung mga pwedeng mag-cause ng rabies pala, no? Sa pet owners. Kung may mga tanong po kayo, i-message lamang kami. Hanapin niyo po ako sa Facebook, Cheska San Diego Bobadilla. At pinag-uusapan nga natin, paano tayo mas magiging responsible pet owners. Okay, baka ang isipin, Doc, yung kanilang pet nakakagat ng ibang tao. Tapos sabihin, hindi, huwag kayo mag-alala kasi may bakuna naman yung aso namin o yung pusa namin. Hindi tamang mentality yun, Doc. Yes, napakamali po, no? Kasi you cannot really take any chance, more so, take any chances with your own, no? Own family members. Pero ganoon din po sa ibang tao. Basta any kind talaga. The chances naman, no, kung ang isang animal ay alaga, no, isang talagang cared for and loved na dog, still you cannot take out the fear, and that factor is normally removed, no, yung anxiety and fear is removed by the first dose of the vaccination. So alam ko na medyo magagastusan po tayo ng kaunti, no, kapag tayo ang pet owner at hindi mo naalagaan ang aso mo at nakawala sa labas ng bahay mo, yun po kasi, Ma'am Cheska, is part of being a responsible pet owner, is to ensure that your pet, no, does not go beyond your house, no, your house or your property, kasi kapag nakalabas yan sa kalye, hindi mo na kaya i-control yan, no? Any kind of threat na kanyang ma-interpret, no, movement, running, no, at saka, Ma'am Cheska, yung mga dogs, they can detect fear, eh. Kapag they can smell fear, likely they will bite talaga. Kaya nga sabi nila, sometimes you have to really, parang, pag ikaw ay isang dog or cat owner, you have to tell your pet, ako ang master. So, pero hindi you can't do that outside. Kaya sabi nila, try and make sure that you keep your pets, no, safe in your property where they will not harm anyone. Oo. Yung first aid, Doc, na pwedeng gawin at the onset na nakagat, nakalmot, depende sa bite. Kung grabe siguro, ano ba yun, itatakbo na agad sa Animal Bite Center, Doc? Actually po, ang turo po ngayon natin sa ating mga pet owners, no, immediate wound cleaning with soap and water. Okay. Kasi sabi natin, no, ang rabies or the virus ng rabies is in the saliva. So, minsan sabi natin, yung pag-act lang ng paghuhugas ng tama with soap and water is already life-saving. Oo. Kaya, tiis lang, no, kahit mahapdi yan, ipawash kagad yan. Pero pagkahugas, daling kagad sa ospital. Okay. So, okay lang bang lagyan ng mga, di ba may mga topical naman tayo, Doc, na mga antibacterial, alcohol, or yung mga ini-spray. Minsan may ini-spray, or okay bang takpan, or hindi tatakpan, Doc? Depende po, Ma'am Cheska, no? Siyempre, yung alcohol po, sobrang sakit po yun, no? I suggest, no, soap and water. And then, if you have yung ating ginagamit na pangsugat na ointment,
Neopirocin, yan, no? As is an ointment, you can put sa mga sugat, no? Mga ganyan po. Mm-mm. And then, kung dumudugo siya, syempre kailangan mo i-cover para may direct pressure tayo. Mm. Pero kung hindi naman siya dumudugo at may sugat lang, pwede siyang i-keep open, huwag lang papalangawan. Oo. So, kaya nga sabi natin, right after that incident of the bite, first aid, no? Wash with soap and water and then go to the hospital. Okay. Tama bang paduguin yung sugat? Hindi, Ma'am Sheska, that is very much not done, no? Because minsan yung act lang kasi ng pagpapadugo is not necessary kasi it adds more harm to the person, you know. If it's bleeding, okay, bleeding, okay lang, then control the bleeding. Pero yung hindi dumudugo, kasi it will force it to bleed, masama. There are also some people who suck out, no? Pag nakagat ng isang animal, sinasuck out nila yung isinisip-sip, wag yun, wag ganun. Sobrang hindi talaga. Sobrang very much not again advised, no? Kasi nga, it puts more risk to the person giving the first aid. Oo, baka ikaw pang makalunok nung kung may rabies man yun, Doc. Correct. Sabi nga natin po, di ba, saliva ang mode of transmission na ginagamit ng ating rabies vaccine. Nako, okay. So ito, Doc, ay isa sa kinakatakot nila, marami daw yung serye ng tusok at bukod sa gastos, Doc, yun ang iniisip nila, no? Pero may mga ospital daw na libre ba o mura lang ito, Doc? Actually po, totoo po yan, no? Tayo po ay dapat mag-explore sa mga ganyan mga ospital. Number one po, you can go to a Department of Health hospital, no? Sa government po. Definitely po, the prices will be, of course, lower. And for those na hindi ko meron pa pagkukulang, no? Sa kanilang mga budget, meron po kasi tayong tinatawag na malasakit, no? Malasakit office kung saan po pwede hong malibre ang lahat ng mga shots na ito. Okay. Saang ospital yan, Doc? Well, sa Amang Rodriguez po, meron po tayo sa atin sa Marikina at sa lahat po ng government hospitals. Meron po tayo. Oo. Malasakit office program. Malasakit office. Program. Hanapin niyo po yung opisina ng malasakit, do. Para doon sa mga animal bite lang ba yan o ibang mga conditions din, Doc? Lahat, ma'am, lahat, no? Kasi ang ating nga pong sabi sa ating pong universal healthcare, no, dapat healthcare has to be accessible, affordable, and ready to be given at any time. So, there is no reason for anyone to die. Okay. Sige, sa ating pagbabalik, itutuloy natin ang ating talakayan. Bukod sa bite, may mga pwede pa tayong ma-experience or sakit na makuha doon sa ating mga pets na inaalagaan. Ito po ang programang Lunas. Babalik tayo matapos lamang po ang ating commercial break. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! May nagbago! May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up! Glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya! Kutis sulit ang glow up! ACS! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Amoy forever.
Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Dami-dami talagang mga sakit ngayon. Kaya para malaman kung paano ito maiiwasan at malulunasan, tayo na't makinig sa ating programang Lunas. Balik tayo, huling bahagi na po ng ating talakayan sa programang Lunas. Katuwang natin sa discussion si Doc Nicole Lourdes de la Cruz. Siya po ay mula sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Siya po ay Family and Community Specialist, Family Medicine Specialist. At kasama dito, kasi nga community, Doc, di ba? Kasama dyan yung pagiging responsible pet owners natin para hindi lang tayo ang hindi magkakasakit or makakagat, yung mga nasa paligid din natin ay safe, Doc. Tama po, no? Gusto ko lang pong i-share yung Animal Welfare and Republic Act, no, 8485. Ang sayo po dito sa act na ito, RA 8485, ang animals daw ay recognized as living sentient beings, no? And they deserve all the respect and care. So this means po, no, this is the one I was trying to share sana with everyone, no, na ang isang pet owner, kailangan yung ibigay sa inyong alaga ang ating sinasabi na 5 freedoms of animals. That is freedom from thirst, hunger, and malnutrition. No? Pakainin, wag gutumin, no? Wag naman yung nakatali lang ang aso, no? Number 2, freedom from physical discomfort and pain, no? Wag yung hihahampasin, sasaktan ng isang hayop. Sipain, itali ng nakahang, no? Grabe, may mga ganun kasi po, no? Number 3, freedom from injury and disease. That means part po nito is to make sure they are seen by your local veterinarian. Dapat, no, nabakunahan sila, pag may mga discomfort sila, nagkaka-deworming sila, no? Siyempre, kapag na-deworm mo ang iyong alaga, pag naalagaan mo ang iyong pet, hindi ka rin mahahawa sa mga sakit. Siyempre, there are also those diseases na pwede mong i-transmit from animals to humans. So, you want to prevent that. Number 4 po, freedom from fear and distress. So, hindi pwede yung kasi may mga type of ownership ng pets na talagang maaawa ka sa aso kasi alam mo na napaka-stress na niya kasi hindi komportable ang kanyang dwelling place. And number 5, freedom to essential behavioral patterns. Meaning, tanggapin natin na ang isang animal ay animal. Hindi po siya human. So, ang ating pong understanding of actions may be different, no? No matter how sweet and kind your animal or your pet is, always in your mind, andun ka, dapat handa ka pa rin na pwede siya mag-snap. Kasi animal nga siya. Hindi human. Yun. So, sabi natin, ma'am, no? Make sure lang po that
kung meron kang puppy na cute, kapag na in the 3rd month of life niya, dapat madala niyo sa veterinarian for the essential vaccinations. Okay. Ano yung mga initial vaccine na kailangan? Serye din ba yan na katulad ng tao na baby? Kasi baka kasi Doc, mga pet owners ngayon, kumbaga sabi nga katotohanan lang, nasa katotohanan lang, baka pag groom kayo ng mga pets ninyo, mahal yon. Pero hindi nyo pala pinapabakunahan, di ba Doc? Yes, no? Ang sabi natin, no, ang pinakatalagang crucial is the rabies vaccine. Dapat napabakunahan ng anti-rabies ang inyong alaga. At number 2, sabi nga, 'di ba, ang ating sabi kanina, freedom from illness and disease. So, baka you can also add there to the anti-rabies vaccine yung ating mga 5-in-1, 6-in-1, no, 8-in-1, no. There are different kinds of vaccine. Pero yes, no, ang pag-aalaga po ng isang hayop ay talaga hong kailangan yung paglaanan ng kaunting budget. Kasi syempre, kung ano man pong sakit ang meron sila, maaari din po yan magkaroon ng effect sa atin, hindi naman nagtaga sa kanila. Oh, ayan ha. Be a responsible pet owner kapag ikaw ay bibili ng o mag-a-adopt, 'di ba? Kailangan isipin mo, may budget ba ako or kaya ko bang dalhin to sa bakunahan para safe yung aking alaga at safe din yung ibang tao? Or kung magreregalo ka, dapat pala bago ibigay ito, bakunado Bakunahan. Yes, ma'am. Opo. Yung mga ibang comfort like yung mga bed ng aso, pwede wag na yan, basta ibigay mo yung basic care. At may mga basic needs niya. Syempre, food, shelter, water, love, no, attention. And then, bakuna. Tapos, syempre, make sure mo na yung aso mo ay nakarehistro sana sa ating City Hall. That's free, no? Free po yun. Tapos, next po, dapat din siguro ay allow mo yung aso, ay yung pusa, ay yung iyong alaga na maging talagang kung ano siya. So, huwag mo siyang i-assume na isa siyang tao. Oo, kasi napaka-cute niya. May damit, di ba Dok? Nilalagyan pa ng sapatos. Ayan. Sapatos, pabango. Oo. Baka hindi na komportable yung ating mga pet. So, kung tingin nating naiirita na pala sila, Doc, no? Ay hayaan lang natin silang maging pusa. Hayaan lang natin silang maging aso. Di ba, Doc? Tapos, ma'am, ang ano din po, part ng ating pong isa pang Republic Act, no? Yung Republic Act 9482, dapat din ho ay kung kailangan yung dalahin sa mall ang inyong alaga, ay sana po may tali, may leash. You know? Kasi, hindi mo rin masasabi. Sa dami ng tao po, no? People can stress animals and pag iba yung lugar, they can think and behave differently, and that is where our responsible pet ownership comes in. So, make sure you have the leash. Kahit gano'n ka-sweet yan, we cannot predict na yung kanyang next niyang reaction to anything. Oo. At saka, yung i-diaper, yung iba naka-diaper para hindi na kayo pupulot-pulot doon ng kanilang, di ba Doc, yung inihian, yung dinumihan ng inyong mga alaga. So, kasama lahat yan sa pagiging responsableng pet owner. Kumbaga, sabi natin, respect natin ang space nila. Oo. Sige. Sige, Doc. Bilang pagtatapos, saan dadalhin yung mga pets na nakakagat? Or ikaw mismo kung nakagat ka, saan ka pupunta or may nakagat yung iyong pet? Okay. Kapag ang inyong pet ay may nakagat, no, huwag din ang i-deny, no? Ganun talaga po yun, no? There are ways and there are ways to prove that your dog, no, can bite talaga. And it can happen. Your dog can bite, your cat can bite. Okay, so where to bring? Number 1, kapag nakagat ng aso or nakakagat ng aso inyong alaga, dalahin natin po kagad ang ating pasyente sa pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center. No? Meron po tayong government-based at meron po tayong private-based. So anywhere, it's okay. Pero hindi po dahilan ang walang pondo o walang budget kasi nga po may mga paraan para hindi siya kailangan masingil sa inyo dahil meron po tayong mga malasakit program offices. So yun po ang pinaka-initial. So again, nakagat ng aso, nakakagat. Number 1, wash the wound with soap and water and then go to the nearest hospital. And then number 4 pala po is you can observe the dog, no? Kahit na napabakunahan na po yung ating pasyente, yung ating nakagat ng aso, continue observing your dog for 14 days.
Ilan po ba ang bakuna? Well, ayun nga po, no, may time schedule po. On the same day, after 3 days, after 7 days, saka after 28 days. So, medyo nakaka-stress ngayong dami ng bakuna, but that is something you have to accept para naman wala tayong risk of getting rabies, which is a preventable disease. At saka kung kayo po ay nakagat or may nakagat yung inyong pet, sabi nga ni Doc, bukod sa aminin nyo na, wag na po kayong, para wala tayong agam-agam, Doc, no? Pumunta na agad sa mga institutions na pwede makatulong sa atin at doon sa ating, syempre, mahal na mga alaga, Doc. Yes, opo. Para sa kanila, so kung mag-aalaga ng aso, kailangan tanggapin natin po ang nakaakibat na responsibilidad dala nito. Ayun ha, for parent pa more ang gusto natin. Kaya dapat responsable tayo at ready tayo na mag-alaga ng mga pets na ito. Once again, Doc, maraming salamat sa ibinahagi po ninyong kakaiba, hindi lang sa kalusugan natin ha, bilang mga tao, kundi dun sa ating mga inaalagaang hayop o pets, Doc. Sometimes, our local barangay also conducts free rabies vaccination, anti-rabies vaccination for dogs. So, maging tayo sa mga announcements na yan. Sayang po yun. Oo. Normally, libre po yan. Oo. Bago tayo magpaalam, idamay ko na, yung mga nagkakapon, yung kailangan ipakapon kasi para hindi na sila dumami. Yung iba, sumobra naman ang dami ng kanilang mga alaga, Doc, di ba? Yes po. Yung nagkakapon naman po, the vets then po can also help us with that. Yung iba libre din, Doc, no? Meron pong libre po, yun nga lang po nasa limited po na facilities. But yes, no, we can ask our vets kung saan po merong libre. Oo, maganda siguro yan din ang iproyekto ng ating mga local government units, mga barangay para lalo na yung mga stray dogs and stray cats ay hindi na po dumami. Oo. Once again, maraming salamat, Doc Nicole, at magandang gabi po sa inyo. Ingat po kayo, Doc. Thank you, Ma'am Cheska, for the invitation, and thank you again for this time with DZRH Lunas. Maraming salamat. Maraming salamat at always welcome and always available si Doc, no, para sa atin. Yan na po muna ang kabuuan ng ating talakayan sa programang Lunas. Nakasama po natin ang Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Nakasama nyo rin ngayong gabi Cheska San Diego Bobadilla, at susunod na po ang programang Lunas Extension, kasama naman si Faith Salavier Clamor. Mga kalunas, tandaan, bawat karamdaman ay kayang lunasan. At para madagdagan pa ang kaalaman, manatili pa ring nakikinig dahil ang Lunas may extension na sa ilang saglit. Lunas Extension.